So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga naman kahit papaano, naaawa rin ako dito kay PCO Undersecretary and Attorney Claire Castro. Imagine nyo ginagawa lang naman ni Attorney Claire, di ba? Yung kanyang trabaho bilang PCO Undersecretary, abay, binibiktima na po ng demolition job, ng character assassination. Itong si PCO Undersecretary Claire Castro. Kasi mga minamahal, sa totoo lang, yung dating PCO, actually parang walang pakialam sa gobyerno. Kasi nakakabuelo. Yung mga DDS, buti nga itong si Attorney Claire lahat sinasagot niya. Kaya hindi nakakabuelo yung mga DDS. Kaya ang ginagawa ng mga Duterte's vloggers, inaatake na lang yung personal niyang buhay. Ad hominem yung ginagawa, which is para sa akin, effective na PCO Undersecretary itong si Attorney Claire Castro. Kasi hindi naman sa panlalait or pagmamaliit, 'di ba? Or something else. Hindi naman sa sa dating PCO Undersecretary. Wala silang pakialam. Tinitira si PBBM, ang PCO umiiwas sa issue. 'Di ba? Tinitira si PBBM. Tapos itong PCO, 'di ba, Presidential Communication Office, na dapat sana sila yung naglilinaw, ang ginagawa, umiiwas din. Kaya ano yung nangyayari? Yung mga DDS, nakakabuelo. O, paano nakakabuelo? Tira dito, tira ka ganyan, tira sa ganito. 'Di ba nagigets ninyo, mga minamahal, may isang mensahe ang mga DDS at napapalaganap nila yun. Paano kasi, yung PCO noon, hindi naman sa pangmamaliit, pabaya. 'Di ba? Pasensya na. Yan yung aking napansin. Which is ito, nung naging PCO Undersecretary, Yusek, itong si Attorney Claire Castro, nakita ko na may potential. Kasi biruin nyo bawat tirada ni Digong, bawat tirada ni former President, ni Vice President Sara Duterte, ni Baste, bawat tirada, sinasagot ni Attorney Claire. O, itong si Sara Duterte, yung panghihikayat niya, niresba ka ni Attorney Claire Castro. O, nakakalungkot naman. Bilang isang vice-presidente, ikaw pa mismo yung nanghihikayat. 'Di ba? Na parang inciting to sedition yung ginagawa mo. O, ito namang si former President Duterte. O, bumabalik na daw yung droga. 'Di ba? Yan yung sabi ni Digong, yan yung issue niya doon sa rally sa Cebu. O, ano yung resback ni Attorney Claire Castro? O, kung bumabalik na yung droga sa Davao, hindi ba effective na alkalde yung anak mo? Sino ba yung nakaupo na alkalde dyan sa Davao? So, ang galing, mga minamahal, nung tinira ni Baste Duterte, di ba, ang people power, eclavush, blah, 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 niresbakan din ni Attorney Claire Castro. Yung sinasabi niyang dark side. Sino nga ba yung mas totoong dark side? Ano sabi ni Attorney Claire? Di ba, sino nga ba yung mas totoong mayroong dark side? Di ba? O, sino yung may humigit kumulang pinatay na 30,000? Nang iba wala pang record. 'Di ba? So, bawat tirada ni Digong, bawat tirada ni Sara or ni Baste or anyone else sa Duterte camp, sinasagot ni Attorney Claire Castro. Like literally sinasagot niya. Mga minamahal, wala siyang pinapalagpas. Kaya nagagalit, nauurat, naiinis ang mga DDS ngayon. So, paano paraan sila naiinis? Kasi, 'di ba? PCO ka. Siyempre, na-highlight ka ng mainstream media. Ang kalaban ngayon ng mga DDS is yung mainstream media. Yung mainstream, madali silang makapagpakalat sa social media, pero hirap na hirap sila sa mainstream kasi walang nag-highlight sa kanila, kundi si Sara Duterte lamang sa kanilang mga ginagawang paninira. Pansinin ninyo, mga minamahal, nung naging PCO, 'di ba? Yusek, itong si Attorney Claire Castro, hinalungkat nila yung personal na buhay nito. 'Di ba? Makikita ninyo mayroong video na kumalat na kung saan itong si Attorney Claire Castro ay parang nagwala umano. Tinawag pa nga nila itong scandalous. 'Di ba? Pero sa akin, nung nakita ko naman yung video, sabi ko, wala namang scandalous dun. Dahil unang-una, pinagtanggol lang naman ni Attorney Claire yung kanyang kliyente. 'Di ba? Mas scandalous yung nagpapahawak ng os-os. 'Di ba? Kagaya ni Mocha Suso, ni Mocha Uson. Yun yung literal na para sa akin, matatawag nating scandalous. 'Di ba? Si Attorney Claire, pinaglaban niya lang, mga minamahal, yung kanyang kliyente. Pero
hindi yun ibig sabihin, binabastos niya na yung kanyang sarili. Walang ganon. Di ba? Unlike dito kay kay Mocha. Tingnan ninyo mga minamahal. Palamas os-os. Di ba? Oh, di ba hindi ba't mas nakakabastos tingnan yan? Mas bastos tingnan, kawalan ng respeto. Yang ginawa ng dating PCO na si Mocha Us-Us, nagpalamas, nagpahawak ng suso. Di ba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Now, ano nga ba yung punto natin dito? Habang patagal ng patagal, palalim ng palalim, yung hinanakit ng mga DDS kay Atty. Claire. At habang patagal ng patagal, palalim ng palalim at palawak ng palawak, yung gagawin nilang demolition job. Kaya tayong mga sumusuporta sa administrasyon, dapat kasi ganito eh. Sa totoo lang mga minamahal, wala naman kasing tolls. Ang administrasyon ng PBBM, kami purely, and yung suporta namin talagang napaka-pure. Imagine nyo yung mga DDS maninira may bayad. Hindi kami naninira, walang paninira, mga minamahal, wala kaming paninirang ginagawa. Bagkus, pawang buong pagsuporta lang sa administrasyon. Kaya nga medyo nakakalungkot ng slight. Kasi dapat ino-organize ng administrasyon kaming mga vloggers. Di ba dapat kami ino-organize sana? Oy, ganito, ganyan. Ikaw, yung mensahe ng PCO, sabihin ninyo. Di ba? Dapat ganun sana ako. Advice ko lang to Dapat sana ganun yung ginagawa ng administrasyon. Di ba? Ito yung mensahe ng PCO. Kailangan ipalaganap natin to. Hindi lang sa mainstream. Dapat kayo din. Di ba dapat ganun? Kaso, anong ginagawa ng administrasyon? Wala. Pinapabayaan kami mga vloggers, pero wala kaming hinanakit doon. Kasi kami, at least masasabi namin na totoo yung suporta namin. Hindi kami nababayaran para manira. Yun naman yung maipagmamalaki namin. Di ba na kami ay sumusuporta ng taus-puso, sumusuporta ng buo, sumusuporta para sa bayan, para sa bansang Pilipinas. Hindi sumusuporta sa isang tao dahil binayaran, hindi naman kasi tayo ganun, mga minamahal. Na sobrang bilis nilang ipakalat yung mensahe. Pansinin ninyo, bakit nila mabilis ipakalat yung mensahe? Kasi organize sila. Tingnan ninyo, kapag dumating yung time, hoping sana, dumating yung oras na yun na i-organize din yung mga BBM vlogger, malakas din yung impact, mga minamahal. Sobrang lakas din ang impact ng message natin. Mas madali. Kaso wala Dito sa administrasyon ni PBBM, wala, kung gusto ko lang mag-content, magko-content ako. Yan ang ginagawa ko sa pagtatanggol sa kanya. Hindi naman kami nire-recognize Kaya masasabi namin na walang troll itong administrasyon. Ganon po kabuti, ganon po kabait si PBBM. Hindi marunong manira. Hindi katulad ninyo. Di ba hindi nabubuhay kung wala kayong sinisiraang tao? Gets? Mga minamahal, itong mga DDS, hindi mabubuhay kung walang sinisiraang tao. Nakakalungkot. Hoping sana natulungan natin itong si Atty. Claire Castro, 'di ba? Na kahit inaatake siya or atakihin man siya, dapat nandito tayo palagi sa likod niya. Kaya ito yung gagawin ko. Ipagpagtanggol natin si Atty. Claire kapag tama. Yun yung gagawin natin. Alright? So, yun po. Mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo. So, pengi lang po ako mga minamahal ng comments, likes, and share. And also, don't forget to hit the notification bell and click all, diba? Para lagi kayo nagiging update sa ating mga videos na i-upload. By the way, mga minamahal, bukas, March 1, nasa China kami niyan. Kita-kits, mga kababayan.